Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Taurus at ang mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung ano yung mensahe para sa inyo ito sa buwan ng Disyembre pagdating po sa pag-ibig. We have past life relationship. Okay, so yung tao na to, kilala mo na siya kahit noon pa, no? It says here, you have known each other before. So, talagang kung gaba may history na kayo, kilala mo na to, o kahit papano nakilala mo na siya. At ito rin yung sinasabi natin na yung nakilala mo to, pwedeng nung maliit ka pa o nung sabihin natin sa ibang buhay mo, no, yung past life na tinatawag. Kasi this is something to do na kung gaba nag-reincarnate kayo, bumalik kayo dito sa ating earth at sa ibang pagkatao, pero yung damdamin na nararamdaman mo dito sa tao na to ay andun pa din, you know. You can still feel it and you can still somehow recognize the person that you have had engagement before, or sabihin natin relationship before. Kaya ito yon. So tingnan natin sa tarot kung ano yung makukuha natin message. We have the King of Cups, Justice, the Knight of Cups, the Eight of Wands, and the Devil. Bottom niya is the Death. Okay, Taurus, so yung Death card dito is, of course, ang sinasabi is something to do with transformation or change. Pagbabago. You know, yung pagbabago na kinakailangan para yung nabagong yun sa'yo is makatulong para dun sa mga teachings o learnings na kailangan mong malaman. So, or something to do with yung change na yon has is needed na mangyari para sa susunod na pagkakataon na magkita kayo muli nitong person mo from your past, andun na yung pagbabago na yon. Kasi kung sa unang pagkakataon na kayo nagkita o yung huling pagkakataon na kayo nagkita, may mga bagay pa rin na hindi maayos, hindi naayos o hindi natutunan sa buhay na yon o yung lifetime na yon. Kaya bumabalik tayo para matutunan muli at siguraduhin na this time nakuha mo na yon o naintindihan mo na kung gaba you've learned. And hopefully
through learning that lesson, eh, yun ay makakatulong for you to further na ma-recognize o ma-meet ulit yung past person mo. Now, itong nakaraan kasi, itong past person mo, ang sinasabi dito, King of Cups. So, possible na noong yung unang nakilala mong person o yung past person mo is a water sign, either Cancer, Pisces, or Scorpio. At definitely siya ay in love sa'yo. At in love ka din dito. No, I mean, talagang serious na serious siya sa'yo. There's so much love and talagang kung ba wala kang masyadong questionin, no? Kasi kung ba parang nakita mo yung pagiging wagas sa kanyang relasyon sa'yo. In other words, yung feelings niya, yung emotions niya is talagang nakita mong totoo. Na nung sinabi niya o pinaalam niya sa'yo na mahal ka niya, talagang nakita mo at naramdaman mo yon na totoo yung pinapahiwatig niya sa'yo o sinasabi niya sa'yo. Okay? Now, ang nagiging challenge kasi o problema is the Justice card. Maybe it has something to do with yung how you gonna be moving forward. You know, yung kung paano nyo aayusin itong relationship. O ano kayo yung in terms of this could be something in line with marriage or having that equal give and take, no? Yun yung naging problem because we will clarify later kung ano yung naging issue dito sa Justice card. And yung action kasi that needs to be taken, yung dapat gawin itong person mo sa'yo, is mag-offer ng love, no? With the Knight of Cups. I-offer niya, sabi mo ulit, kung tipong liligawan ka niya ulit, iparating ulit sa'yo na talagang mahal ka niya. Ikaw talaga yung nasa puso niya at gusto ka niya. You know, I mean, there's no one else but you. And of course, the intention is to let you know, no, to have this conversation, magsalita, mag-usap, ipaalam, iparating. Okay? Whatever ways na kailangan para malaman mo lang na talagang gusto niya na maayos o magkabalikan kayo muli kung may nangyari dito sa justice na to. Okay? Kasi i-clarify natin later. Now, yung naging outcome dito sa pag-uusap is something to do with the devil energy. This is, naging parang obsessive or maybe naging addictive or something na hindi healthy. Okay? It wasn't healthy at all, yung relationship na yun. And we will see, we will clarify. Bakit andito yung Justice card? Oh, we have the Three of Swords. The Strength. And the Ten of Cups. Bottom niya is the King of Swords. So yung nangyari dito, yung naging problem nyo with your relationship is nagkaroon ng heartbroken ka dito sa person mo. Kung ba parang hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob, siguro mag-offer ng marriage or proposal with you. Kasi parang ang naapektuhan is of course your happiness. Yung kaligayahan nyo pareho. No? So let's clarify. Bakit andito yung Three of Swords? We have the Five of Wands. May conflict.
Okay? Nagkaroon ng kaguluhan dito sa um, relationship. Maybe because may involvement ng ibang tao, or maybe mismo sa sarili niya, no? With your persons, kung gabaw yung nagkaroon siya ng conflict sa sarili niya, there might be some doubts kung bakit nagkaroon ka ng heartache dito sa tao na to. Kung gabaw yung na-disappoint ka, nagalit ka, na hindi mo akalain na mangyayari ito, kasi nakikita mo nga na your person is, kung gaba authentic siya, na talagang pagdating sa emotion, sa pagmamahal, oo, love ka niya talaga. No question about it. Andun yung pagmamahal. Andun yung emotion. Pero pinasukan kasi ng kaguluhan, ng conflict. No? And this could be, sabi ko nga, dalawa yon na pwedeng panggalingan nito. And this is possible na nanggaling either do sa person mo o nanggaling sa iba, sa labas, sa mga sa kanyang surroundings, sa kanyang environment. And it could be coming from maybe from family or friends o kaya co-workers. Kung gaban na impluwensyahan siya, may na mga nasabi, and kahit papano na apektuhan siya doon, na impluwensyahan siya to a point na nagdala ito ng pagkasira ng relationship nyo. Kasi lumalabas nga na parang nawalan siya ng lakas ng loob, no? Andito kasi yung card ng strength card, katabi yung 3 of swords. So it means na parang nawalan siya ng courage to really head towards that happiness, yung that 10 of cups. Kaya dahil dun nga, sabi ko nga sa inyo, naapektuhan lahat yung relationship at pati yung the total in itself, total happiness mo with this person. Dahil sa conflict. Kaya ang sinasuggest dito is, di ba, ano yung dapat niyang gawin para ma-win back ka niya is mag-offer ulit siya ng love. Ipaalam niya ulit sa iyo na inamahal pa rin kanya, no? Hindi na wala yung pag-ibig. At gusto niya talagang, maybe this time to be given that second chance. So let us see. Bakit andito yung 8 of Wands? Six of Pentacles. The 8 of Cups. And the Wheel of Fortune. Bottom niya is the King of Wands. Ang gusto niyang sabihin sa'yo is, kung matatanggap mo siya muli, Taurus, is magiging fair na siya sa'yo. Magiging equal na, no? Yung talagang, yung oras niya at pagbibigay halaga sa'yo ay gagawin niyang equal, pantay. Papantayan niya kung ano man yung binibigay mo, oras at pagmamahal sa kanya. At hindi na siya mag-walk away towards you. Hindi na siya mag-walk away. Hindi na siya mag-walk away from you. Kasi iniwan ka niya umalis siya. No, parang ganun na lang. Kasi nga siguro dahil sa naging conflict, no? Yung naging conflict dito, kailangan niyang umalis. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang mapag-isa para ma-analyze mabuti kung ano ba yung pinagdaanan niyo. O ano ba talaga yung nararamdaman niya para sa'yo. At dahil dyan, yung pag-alis lang yun, nagkaroon ng pagbabago.
there was a change na nangyari. Finally, parang na-realize niya kung ano ka sa buhay niya. And that is why na makikita mo na babalik siya, no? Your person will come back. His past relationship or past life relationship. This is also saying na your somebody from the past is coming back. Yung person na nasa yung nakaraan ay babalik. Kaya ito yung gusto niyang parating o paalam. Bakit andito yung devil? Bakit andito yung devil? We have the Three of Cups, the High Priestess, and the Three of Pentacles. Bottom niya is the Moon. So, yung naging outcome nitong o maging parang sa ngayon, no? Sa nangyayari, gusto mo, no? With the devil energy, of course, gusto mo magkaroon ng reconciliation. Yung person mo wanted to have a reconciliation, na magkita kayo muli, magsama muli kayo. Pero, since siya ay isang water sign, ginagamit niya maigi yung kanyang intuition kung ano na yung magiging desisyon o mangyayari o pangyayari dito sa relationship niyo. At nag-hope siya, hoping na sana maayos niyo to. Sana magkasundo muli kayong dalawa. With the Three of Pentacles. Okay? Kasi yung bakit meron ditong devil is because pinapasukan pa rin siya ng negative thoughts. Hindi mo maaalis na yung taong ito nagkakaroon siya ng negativity sa kanyang pag-iisip. Dahil siguro nga na sa alam niya sa nagawa niya sa'yo, dahil nga umalis siya, no? Nag-walk away siya sa'yo. Siya ngayon ay parang nagkakaroon ng, sabihin na natin na panghihina ng loob o nagkakaroon ng maraming pag-iisip na negatibo na kung tatanggapin mo pa siya. Kasi, syempre, kahit papano, alam niya na saktan niya ikaw. Okay? Kaya marami siyang agam-agam, with the Moon. Marami hindi niya nakikita. Marami siyang, kung gaba iniisip na sana. Okay, pakita ko lang yung cards sa bottom. No, sabi ko marami siyang agam-agam na sinasabi natin dito na sana bigyan pa siya ng pangalawang pagkakataon. Bigyan mo ng pangalawang pagkakataon with judgment. Okay? Kasi yun ang yun yung iniisip niya, yun yung gusto niya mangyari na maayos, no? Ma-reconcile at maayos itong relationship niyo. That's why ginagamit niya yung kanyang intuition about this, the whole thing. Kung talagang makukuha pa na mapatawad mo siya, na makuha pa na mag-usap kayo, kaya gagawin niya nga lahat ng paraan para maparating sa'yo yung talagang damdamin niya. Willing siya to, to do it all over again, to start all over again, para lang mapatunayan sa'yo na talagang this time, na-realize niya na kung sino ka sa buhay niya. Okay? So, yung nakikita ko dito ang zodiac sign, but not necessarily, is of course Capricorn, Cancer, Virgo, Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Leo, and of course Taurus and Virgo. Okay? So, ano yung gusto niya sabihin sa'yo?
Tignan natin kung ano yung gusto niya sabihin sa'yo. I couldn't let you get close to me. Maybe because yung nasabi nga nitong mga tao na to sa'yo, I want to feel that way again. So that's why nag-o-offer siya ulit ng love. Kasi gusto ulit niyang maramdaman yung pagmamahal na yun sa'yo. I'm becoming a better person. So that's why yung natutunan niya na, no? Natutunan niya na kung ano yung pagkakamali niya. And this time, sinasabi niya dito na mas mabuti na siyang tao ngayon. Na ito na, no? Kung ba, I've learned my lesson. I know who you are in my life. Sino ka sa buhay ko. At ano yung halaga mo sa buhay ko. Kaya gagawin ko lahat para maparating sa'yo na ito yung aking intensyon. Na ipaalam sa'yo na mahal pa rin kita. At gusto ko na magkasundo tayo. Maayos natin itong ating naging differences o kaguluhan para to start all over again. Okay? So talagang very clear yung message sa'yo dito, Taurus. Kung na this person from the past is coming back. Babalik talaga siya para sa'yo. To protest o to express that love sa'yo ulit. Para ma-express yung pagmamahal na yun muli sa'yo. Okay? So I hope nakatulong ito sa'yo, Taurus. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.